Kapatid, tayo muli ay manalangin. O Diyos na mabuti, ikaw ay tunay na banal, kaya Panginoon, enable mo kami, Panginoon, na makinig ayon sa iyong kalooban. Makinig kami, Panginoon, ng may tamang response, Panginoon, ayon sa katotohanan mo. And we pray na samahan mo kami, tulungan mo kami at turuan, Lord, sa mga mensahe na talagang ito ay very hard to swallow, feel, very beneficial naman po ito sa aming kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, at nawa ay patuloy na ma-empower kami, ma-enlighten kami ng inyong banal na spirito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kanina. Thank you. So, May 14, May 12, yung ating halalan, no? So, siguro ngayon, talagang familiar na kayo na maya't maya ay may mga nangangampanya, nakikita natin, kaliwat kanan, yung mga team song nila. Nagtataka ako, minsan may 8:00 na lang gabi, maingay pa rin, at kala ko korneto, yung pala pangangampanya pala ng isang kandidato. At doon sa itong season na to, itong panahon na to, kaliwat kanan din yung pagsasabi nila ng kanilang mga pangako, ng kanilang mga plataforma, kung ano yung mga gagawin nila sa bansa. Pero alam natin na ang isang tao ay hindi talaga perfectly nakakagawa ng kanyang ipinangako. Meron talagang mapapako, meron talagang hindi magagawa, no? Purihin ang Panginoon at napakabuti niya dahil kung siya ay nangako sa kanyang salita, ay tutuparin niya ito at gagawin niya ito. Magiging tapat siya sa kanyang mga sinabi at yon ay magbubunga, no? Kahit man ito ay parang tahimik siya sa kanyang ginawa, ipupulfill pa ba ito ng Panginoon? Meron pa rin ginagawa ang Diyos at ito pa rin ay mangyayari. Ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang paraan, at ayon sa kanyang kalooban. So, we pray na ito ay ang makita natin sa ating pag-aaral ngayon, sa pagbubukas natin ng chapter 11 dito sa Romans pa rin, at patuloy na makita natin ang sovereignty ng Diyos o pagkakaroon ng full authority niya sa usapin ng kaligtasan. At pagkatapos niyang ilatag ni Pablo ang nakakamanghang grasya ng Diyos through the gospel, sa chapter 9 ay ipinakita ni Pablo ang kanyang soberanong pagpili na kanyang mga bibigyan ng habag. At sa chapter 10, dito naman ipinakita ni Pablo na though sovereign siya sa kaligtasan, meron siyang binigay at meron pa ring responsibilidad ng tao para maniwala at magsisi sa pagtawag ng Diyos sa kanila. Para masave ang Hudyo, alam ni Paul, they have to believe in the gospel. Kaya God sends preachers, but still, the Jews rejected the gospel. So they chose to reject God's truth and righteousness, and they chose to refuse to submit to Jesus Christ. Pero ganun pa man, mga kapatid, naaral natin, kahit stubborn at resistant ang Hudyo sa pag-accept sa gospel, persistent pa rin ang Diyos sa pag-abot sa kanila. Patuloy pa rin ang pagpapadala ng Diyos ng mga preacher para sila itawagin sa paniniwala at pagsisisi sa pamamagitan ng preaching the gospel. At all day long, nire-reach out sila ng Diyos. Ngunit hindi pa rin sila hindi pa rin sila naniniwala at patuloy pa rin ang kanilang pag-reject. Meaning, wala talaga silang dahilan. Wala silang excuse para sabihin nila na hindi sila inaabot ng Diyos. Wala silang excuse para sabihin na hindi nila alam at naunawaan ang Ebanghelyo. Kaya nga dito sa chapter 11, may rhetorical question na naman si Pablo para kanyang sagutin. So, parang sinasabi niya, kung patuloy pala na nire-reject ng Israel ang Diyos, ibig sabihin pa nito, nire-reject na ng Diyos ang Israel. Nireject na ba ng Diyos ang Israel?
So ito ang mensahe natin ngayong umaga na ang Diyos ay promise keeper. Siya lang ang nangako na perfectly ginawa niya yon at walang napako. Siya ay faithful sa kanyang mga salita. Siya ay tapat sa kanyang mga sinabi. So again, makita natin ito sa Romans 11 at nawa ay mag-benefit tayo lalo na sa ating mga nararanasan ngayon, sa ating mga frustrations ngayon, makita natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga mananampalataya. So again, please turn your Bible sa Romans 11 verses 1 to 6. Romans 11 verses 1 to 6. Okay? Basahin po natin. I ask, then has God rejected His people? By no means. For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of tribe of Benjamin. God has not rejected His people whom He foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars, and I alone left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So, two, at the present time, there is remnant, chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. The grass withers, the flowers fade, but the words of God stands forever. So, again, nakikita natin dito sa passage na ating nabasa na ito ay pagiging tapat ng Diyos sa kanyang salita para sa kanyang bayan o para sa kanyang mga tao. Sa verse 1, tinatanong kung nireject na ba ng Diyos ang Israel. Dahil nireject ng Israel ang Diyos. Sa mga susunod na verses, dito ipapakita ni Paul na hindi nireject ng Diyos ang Israel. At in fact, i-explain pa ni Paul na ang Diyos ay promise keeper. Mali ang kanilang mga iniisip sa Diyos. Siya ay totoo sa kanyang salita at kailanman ay hindi niya ire-reject ang kanyang mga tao or kanyang mga bayan. Kaya ito yung dalawang puntos natin ngayong umaga. Una, God has preserved remnants. Pangalawa, the remnants are founded by His grace. Una, God has preserved remnants. Pag sinabing remnants, ito ay mga pinili. Ito ay tinabi niya. Ito ay mga hiniwalay niya para sa kanya sarili. Okay? So again, verse 1, tinatanong kung pinabayaan na ba ng Diyos, nireject na ba ng Diyos ang Israel? Pero sinagot ulit ito ni Paul in an emphatic response na megonoito or by no means. Of course not. Hindi. At nagbigay siya ng 3 example, no? At evidence na hindi ni-reject ng Diyos ang Israel. Una, sabi sa verse 1, in example ni Paul ang kanyang sarili, no? By no means, for I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. Parang sinasabi ni Paul, di ba isa rin akong Israelita? Pero tignan nyo, ako ay niligtas ng Diyos. Ako na to, ako yung nagsasalita sa inyo. So we are very aware sa Philippians 3 na sinabi doon ni Paul yung pedigree or yung mga kanyang credentials na siya ay circumcised, siya ay from the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, siya ay isang Pariseo, persecutor ng church. Kasi ang akala niya, pag nagpe-persecute siya ng mga churches dati, yun ay zeal. Yun ay pagpapakita ng gawa, good work sa Diyos. Siya ay holder ng kautusan. So nakikita natin, meaning, very legit si Paul na isa talaga siyang Hudyo. Legit siyang isang Israelita. At katulad nila, ng mga Hudyo na ito, siya rin ay blasphemer. Siya rin ay against or laban sa Diyos at sa Ebanghelyo. Akala nila ibang religion, ibang kaligtasan yung pinipreach nila Pedro ng mga panahon na yon. Pero hindi pala. Ito pala yung good news ng Diyos noon pa man. Okay? So katulad nila, no, ganun ang klase din yung puso ni Paul, katulad ng mga Hudyo. Pero sa grasya ng Diyos, siya ay tinawag.
siya ay iniligtas ng Diyos. So in short, dinedeny ni Paul na nireject ng Diyos ang Israel. Kasi mismong siya, Israel na siya, nagliligtas pa rin ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa pagliligtas sa mga Israel. Then after na maging example ni Pablo, ang kanyang sarili para sabihin na hindi ni-reject ng Diyos ang Israel, patutunayan niya pa ito theologically. At ito ang doktrina ng election. Verse 2, God has not rejected His people whom He foreknew. Diba? Pag nakikita natin ang foreknew, pag nakikita natin ang salita na ito, alam natin na may sense ito ng election from the past eternity. Ito ay nangyari before the creation. And again, binibring up ito ni Paul, itong election, para maipakita ang remnant na sinasabi niya sa chapter 9. Na itong mga remnant na ito, sila yung na-foreknew ng Diyos. Sila yung pinili ng Diyos para bigyan ng habag na hindi lahat ng lahi ng Israel, hindi lahat ng kamag-anak ni Abraham ay tunay na Israel. Meaning, meron palang hindi tunay na Israel. At may in-example nga dito ni Pablo, yung na maipakita na may tunay at hindi tunay sa account ni Elijah sa Old Testament. So, nakita natin personal ang kanyang example, then theological, ngayon naman biblical. Biblical ba ito? Meron ba nakasaad sa kanyang sa salita ng Diyos? Yes. So sa verse 2 hanggang 4, do you not know what the scripture says of Elijah? So ito yung account ni Elijah, parang sinasabi dito ni Paul, hindi nyo ba alam, nakasulat yan? Yung kwento, yung account na yan, na may remnant na talaga sa Old Testament, sa panahon pa ni Elijah. At syempre, hindi lang kay Elijah. Yun lang ay binigay niyang example, no? Na pagpapakita na noon pa man, ito na yung umiiral sa mga anak or sa Israel na hindi nakikita yon ng mga Israel. Okay? Kasi hindi sila nagpapasakop Hindi sila nagpapasubmit sa katotohanan ng Diyos. So, ginamit ni Paul ang account ni Elijah sa 1 Kings 18. Kung matatandaan natin yung kwento ni Elijah, naalala niyo po ba? Na ito ay siya yung challenge sa kay Haring Ahab, no? Sa 415 na propeta ni Baal. So yung challenge na yon, may dalawang altar. So may altar dito si Ahab para tatawagin niya si Baal. Ito naman si Elijah, itong altar na to ay para sa Diyos. At dito sa altar na to, may tag-isa silang bull para maging handog. Okay? So, ang gagawin nila, sila ay mananalangin, tatawagin nila ang kanilang Diyos na sinasamba, at kung sino yung makakapagpaapoy doon sa altar na yon ay tunay na Diyos. Okay? Malalaman doon ng mga tao kung sino talaga ang tunay na Diyos. Gusto ko lang i-take note, ito si Ahab, Israel to Israelite to. Nag-Diyos-Diyosan siya. No? Ay talagang talamak yung idolatry. So, ang ginawa, nagpe-pray na si Ahab kay Baal, kasama ng mga 450 na propeta, pero all day long, walang apoy na naganap. So, in short, hindi nasunog yung altar na kanyang ginawa. Minamak pa nga, no? May sarcasm pa nga dito si Elijah, si Elias, na nasaan na yung Diyos-Diyosan nyo? Diba? Siya ba ay natutulog o baka umalis? So, nasaan na? Bakit wala? Ba't wala? So, parang may ganon na sense yung ginagawa ni Elijah. Then, siya na, yung turn niya na. Ang ginawa niya, binuhusan pa nga niya ng tubig, ng 3 beses yung altar, at saka siya nanalangin. Yung pagbuhos ng tubig na yon, parang ang dating partida na mahirap itong masunog. Okay? Dahil basa, di ba? So, yun nga nangyari. So, kanyang pagtawag sa Diyos, nanalangin siya, at yun nga, natupok nga yung altar, natupok yung bowl, yung mga logs, pati yung kahit yun ay basang-basa, nagkaroon ng apoy. So, nangyari lahat ng nakakita ay
at talagang nagpatira pa at sinabi, the Lord, He is God. The Lord, He is God. So sinabi ng mga nakasaksi na yon. So ang nangyari, dahil nanalo si Elijah, ginawa niya, pinagpapatay niya yung 450 na propeta ni Baal. Okay? So lahat, pinagpapatay niya, wala siyang tinira. Then, sa sobrang, syempre, victory siya. Overwhelmed siya sa kanyang napanalunan. Then, ang nangyari, nabalitaan ng asawa ni Ahab, sinasawa niya si Jezebel, na siya yung talaga nag-introduce kay Ahab na sambahin si Baal, na balitaan ito na pinatay ni Elijah ang 450 na propeta. So, ang nangyari, nagpadala siya ng message kay Elijah at sinasabi doon kung paano yung sinapit ng 450 na propeta na yon, yung sa mismong oras din yon kinabukasan, yun ang mangyayari sa kanya. So parang sinasabi, bago matapos yung araw na to, ikaw rin ay mamamatay. So ang nangyari kay Elijah, he was threatened. And he ran for his life at siya ay napunta sa Beersheba. Para doon ay malayo siya kay Jezebel, malayo siya sa lugar ng Israel, at siya doon ay nanalangin. Okay? So mababasa natin itong panalangin na ito sa verse 3 ng Romans 11. Ito na yon. So ito yung verse 3, Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. So nakita po ba natin kung gaano ka-tense si Elijah? Kung paano siya sobrang takot at punong-puno ng pag-aalala sa kanyang buhay. So nakalimutan niya yung victory na pinaranas sa kanya ng Diyos sa Mount Carmel, na naipanalangin niya, naipanalo niya yung challenge. At gustong-gustong gusto natin maipakita dito, manotice dito, ng umagang rin yon, bukod sa takot niya sa threat ni Jezebel, alam mo kung bakit siya natakot pa? Ang sinabi niya dito, I alone am left. So hindi lang siya takot per se doon kay Jezebel, pero bumase siya doon sa kanyang mag-isang sarili. Parang ang dating, ako na lang yung godly people, ako na lang yung God's people dito. Diyos, tulungan mo ako. Ako na lang mag-isa. Ang natira, wala na sila, pinatay na lahat. Yung mga propeta mo. So nakita natin, no? Nakita nyo natin dito, yung sinabi ni Elijah sa Diyos. Dahil sa pinagpapatay ni Ahab ang mga people of God, ang akala ni Elijah, siya na lang yung natitirang people of God. Siya na lang yung mag-isa. Kaya nawala siya ng pag-asa, thinking na siya rin ay mamamatay katulad ng mga pinatay na mga propeta ng Diyos. Anong sagot ng Diyos sa kanya? Verse 4, But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So ibig sabihin, sinasabi dito, meron daw siyang tinira. Meron siyang binukod na 7,000 na hindi sumasamba ka Baal. So 7,000 yung 7,000 dito na binabanggit, this speaks about the remnant. Meron siyang pinili. Okay? Meron siyang chosen, meron siyang mga elect. Ito yung 7,000. At in short, hindi lang si Elijah ang believer doon sa lugar na yon, ng mga time na yon. Marami pa at higit pa sa kanyang inaakala. Okay? So may mga remnant pa ang Diyos. May mga tao pa doon na faithful sa Diyos, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. At itong account na ito, isipin po natin, no? In example ni Pablo sa Romans 11, hinugot niya ito from 1 Kings 19 at nilagay sa 11 para hindi tayo mawala ng pag-asa at isipin na nireject na ng Diyos ang Israel. Para hindi isipin ng Israel na sila ay binaliwala na, nirefuse na at nireject na ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 5, So too at the present, there is a remnant chosen by grace. So ang punto po dito mga kapatid, despite sa constant resistance ng Israel, there is always remnants.
there is always God's remnants. So, sa bawat mga pag-refuse sa ating mga nakikitang mga tao na ayaw sa Diyos, sa lugar na yon may mga remnant ang Diyos. So, nagbibigay ito ng comfort. Meaning, kahit pa maraming mag-reject sa panahon natin, panahon ni Pablo ng yung panahon ni Pablo na yon, may mga remnants pa rin. Maybe, doon mismo sa mga against at nagre-reject sa Diyos, may remnant doon. Di ba nga, doon sa mga sumisigaw na ipako si Kristo, may remnant doon. Katulad ni Pablo, persecutor siya. Bigla siyang niligtas ng Diyos. Kasi siya ay remnant. Meaning, pinili siya ng Diyos before the creation of the world para tawagin at bigyan ng habag. At kung makikita rin natin, ini-encourage ni Pablo si James sa Acts 21. Nung pumunta siya sa Jerusalem, na despite na maraming mga nagde-disperse, mga tumitiwala sa pananampalataya, natatakot, threatened sa mga Roma, sa mga Hudyo na kailangan na papatayin sila pag sila ay nanatili sa ebanghelyo, sabi ni Pablo kay James sa Acts 21:20, "You see, brother, how many thousands there are more, or there are among the Jews of those who have believed." Ibig sabihin, nagre-report si Paul. Ina-encourage niya si James, magpatuloy ka lang. May ginagawa ang Diyos na hindi natin nakikita. Kung ngayon may nasa paligid ka ng marami nagre-reject, saksi si Paul na thousands lives, thousands of souls na ang naniniwala sa ebanghelyo. Hindi lang hundreds. Libo-libong mga Hudyo na laban sa Diyos. Ngayon ay bumabaliktad at nako-convert dahil naniniwala sila sa preached na gospel. So ano tinuturo sa atin ang first point natin, mga kapatid? Na dapat ay maging comfort natin ang grasya ng Diyos na hindi pa tapos ang Panginoon sa pagtawag ng kanyang mga ililigtas. Huwag tayong bumase sa dami natin. Huwag tayong mapanghinaan kung tayo lang to. Ang sabi, maraming remnants ang Diyos. At nawa ito ay magbigay sa atin, mag-fuel pa sa atin ng katibayan ng kalooban natin. O parehas tayo ni Elijah mag-isip na nagse-self-pity. And at the same time, prideful. Isipin nyo, sinabi niya, nawawalan siya ng pag-asa dahil feeling niya, siya na lang ang people of God ng mga oras na yun. Diba? Self-pity and prideful. Mga kapatid, di pa tapos ang Diyos na tawagin ang remnant. Kaya nga kailangan preach the gospel always and weekly. At daily sa atin kung kaya natin. Kaya nawa maging comfort natin ito. Kahit seemingly maraming nagre-reject sa gospel, sa mga ina-evangelize natin, sa mga sinensyaran natin, sa mga matatagal na natin pinapanalangin ng mga magulang, kamag-anak, kapatid, mga kaibigan, di pa rin sila nire-reject ng Diyos. Kahit nire-reject nila yung gospel na narinig nila, hindi sila ire-reject ng Diyos. May pag-asa pa. Okay? Hanggat na ipipreach ang gospel sa kanila, may pag-asa pa. May panahon pa. Hanggat sila ay buhay, sabi ni Paul Washer, may pag-asa pa, mga kapatid. Kahit pa seemingly, ang daming tumatalikod kay Kristo. Maraming seemingly apostate sa mga churches. Maraming tumatalikod sa pananampalataya. Kahit pa marami tayong nababalitaan na nagko-compromise sila sa mga churches. Nakakakita tayo na gumagamit sila ng mga worldly principles instead sa Bible. Kahit na nakakakita tayo nagpo-fall at nagsusupport sa mga LGBT, sa mga ayaw or mga against ang salita, di tayo dapat ma-discourage. Huwag nating isipin na mag-isa lang tayo na lumalaban sa katotohanan at tumitindig sa katotohanan at salita ng Diyos. Huwag tayong sumuko at makigaya sa pagko-compromise nila. May pag-asa pa rin tayo dahil may remnant ang Diyos. May pinireserve pa rin ang Diyos na maraming churches na faithful. God is not yet finished in saving the remnants.
He is not finished in calling the remnants. He is not finished in molding the church. Kahit ba ang dami natin nakikita mga Reformed churches na may mga misunderstandings, may mga divisions, hindi yan reason para mapanghinaan ka ng loob na ganun na rin ang gawin natin. Na wag na natin panghawakan yung salita ng Diyos. Ganun naman yung ginagawa nila So, okay lang din naman to. Wag po, hindi po natin dapat gawin yon. May pinipreserve ang Diyos pa rin na faithful sa Kanya. Kaya we must trust God. Huwag nating isipin na walang nangyayari sa mga pinipreach na gospel every week, every Lord's Day. Patuloy pa rin nagwo-work ang gospel sa mga remnant, sa mga puso ng mga mananampalataya para matransform at para maligtas, magtawag sa pagsisisi. At ang next na emphasis ni Pablo dito ay ang remnants ng Diyos ay chosen by grace. And this leads us to our next point. Una, God has preserved remnants. Pangalawa, the remnants are founded by His grace. Kung makikita niyo sa verse 7, ano ba ang ginagawa ng mga tao? Sinasabi doon, ano bang ginagawang nitong mga remnants na ito? Ano bang ginawa nila para maging remnants sila? Ano bang hindi nagawa ng mga Israel para hindi sila maging remnant? Parang ganun yung tanong na verse 7. At ang sagot dito ay mula verse 4. But what God is reply to him? I have kept for myself. I have kept for myself 7,000 men who have not bowed down to Baal. So maliwanag na namili ang Diyos ng remnants para sa kanyang sarili. Para sa kanyang disposal. Para sa kanyang purpose and reason. Nagrasya ng Diyos, na sa grasya ng Diyos, hindi na mapagod at gumawa ng sariling paraan ang mga Hudyo at Israel para tanggapin sila ng Diyos. Iba yung kanilang paniniwala. Ito po, thank you po. Sa verse 5, sinabi na they are chosen by grace. Meaning wala silang ginawa para piliin ng Diyos. Para sila ay maging remnant, maging kasama sa grupo ng remnant. Hindi dahil mabait sila, kaya sila pinili. Hindi dahil sila ay wala silang nakasangkutang mga krimen, kaya sila ay pinili. Pero dahil sa kalooban lamang ng Diyos, at ito ay isang regalo sa isang tao na makasalanan. Tingnan niyo po yung verse 6. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would not no longer be grace. Meaning, kung may ginawa ang tao para siya ay piliin, hindi yun grasya. Hindi yun regalo. Pero kabayaran ng Diyos yun sa ginawa ng tao. Pero hindi po ganun yun. Kasi ang grace ng election, ang regalo ng pagpili ng remnants, ito ay binigay ng libre sa Diyos na walang hinihingi siyang kapalit. Unconditional ang kanyang pagpili. So, ang binibuild up ni Pablo dito ay yung antithesis na works or grace. Kung ito ay by works, works yan. Kung ito ay by grace yan. So, alam natin, kung by works yan, aani ito ng kamatayan. Pero pag yan ay grace, ang aanihin mo dyan, ang fruit niyan ay eternal life. So dalawa lang. Walang neutral, walang mix. Hindi pwedeng paghaluin or maging kaparehas ng grace. Ang works ay ang grace. It is either works or grace. So, ano ang kaligtasan mo? By works ka ba? O by grace? Dapat alam natin yan. So sinasabi sa atin dito na ang disenyo ng Diyos ay hindi talaga nakabase sa isang tao, pero sa kanyang karunungan, sa kanyang mabuting kalooban. Pinapaalala sa atin ng verse 6 na wala tayong kontribusyon kung bakit tayo naniniwala. Diba sa Sunday School kanina? Lahat ay nakaturo sa gawa ng Diyos.
Kaya tayo naniniwala dahil ito ay kalooban at gawa ng Diyos sa buhay mo. Wala tayong ginawa para masiyahan ang Diyos at sabihin na ililigtas ko nga itong tao na to. Ililigtas ko nga itong taga-Mali na to. Itong taga San Mateo na to, taga San Isidro na to kasi ang babait nila eh. Ang matulungin sila. Magalang sila sa mga matatanda. Hindi po ganon, mga kapatid. Ibinabalik tayo ni Paul dito na tumingin lang tayo kay Kristo. Na hindi sa ating gawa. Gawa ni Kristo ito. Na He died for us when we still sinners. Actually, we are chosen through Christ. Kaya tayo napili dahil sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo mapipili. Maliwanag na ang grasya ay kaligtasan. Ibinigay ng Ama sa sinner si Kristo para magkaroon ng pag-asa na ma-reconcile sa Kanya. Nagkaloob ang Ama ng kaligtasan. Nagkaloob ng regalo ang Ama ng isang mag-aako ng kasalanan ng isang tao. Nagregalo ang Diyos ng papalit sa pwesto natin para parusahan. Nagregalo ang Diyos ng maglilinis sa shame at guilt natin dahil namana natin ang original sin. Nagkaloob ang Diyos ng magiging alay once and for all para maapis ang galit niya sa kasalanan. Nagkaloob ang Diyos ng magsasatisfy sa kanyang hostisya. At sinong kaloob na ito? Ito ay si Jesucristo. So ang punto, His grace given to the remnants is mediated through Jesus Christ. Kaya ka naniniwala, kaya ka nakakaunawa, kaya mo nakikita ang kalakihan ng Diyos at kaliitan mo dahil sa kasalanan ay dahil sa grasya niya kay Kristo. At ang yang grasyang yan, nakaloob niya sa iyo, yan ay buong may katapatan, may buong pag-ibig, hindi magpe-fail yan hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang eternity. Itong chapter 9 hanggang 11, yes, ito ay theological. Pero hindi ito theological per se. Ito ay pagpapakita ng faithfulness ng Diyos sa kanyang mga remnants, sa kanyang mga hinirang. At itinuturo sa atin nito ang kalakihan ng Diyos. Itinuturo sa atin nito ni Pablo na ang Diyos ay Diyos. Karapatan niya ang gawin ang mga kagustuhan niya. May kalayaan siya na gawin ang kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Kung ano yung kakaplis niya. May karapatan at kalayaan siya dito. Kasi kung nakabase pala sa atin at nakadepende sa atin ang kanyang pagtugon sa kaligtasan, nakakatakot yun. Pwede naman niyang ibahin yung ibang lahi, ibigay sa ibang lahi, no? Dahil na-reject siya ng Israel, ay sa ibang lahi ko na lang ipapanggaling si Kristo. Doon ko na lang siya panggagalingin. Panggagalingan ni Kristo ay sa ibang lahi na lang. Pero buti, faithful ang Diyos sa kanyang salita. Na hindi siya naaapektuhan sa kung ano yung response ng external ng mga tao. Kasi kung sa atin lang yon, walang naligtas sa atin. Ito ang grasya ng Diyos. Na misunderstood ng iba. Ang tyrant daw ng Diyos. Sila lang. Hindi po. Very gracious ang Diyos. Kung makikita mo nga kung paano kalawak yung grasya niya, all day long, kahit kontra ka sa Kanya, lumalaban ka sa Kanyang kagustuhan all day long. Nag-extend siya ng kamay para sa iyo. Tawagin ka para maniwala at magsisi sa Kanya. Nakikita natin dito yung parable of the prodigal son. Na yung bunsong anak ng hari, naging stubborn, nag-refuse na mag-submit sa kalooban ng Diyos. The son took his privileges, possessions, at umalis sa poder sa kanilang kaharian.
na nagdulot ng grief at total embarrassment sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Pero ang ginawa ng ama, inalaw niya para mag-sink in sa anak ang kanyang ginawa. At hanggang sa panahon na naubos na ng anak ang daladala niyang mga ari-arian, dahil sa gutom, kahit ang pagkain ng baboy, nakita niya sa isang kural, na-appreciate niya. Dito pumasok yung jealousy. Buti pa dito, itong mga baboy na to, may kinakain. Pero ako, sa kaharian ko, mas masasarap dito, pero ngayon wala akong kinakain. Dahil sa aking pagtalikod. Na-realize niya na siya ay anak ng hari, pero wala siyang makain. Na masagana pa ang baboy. Dahil di tulad niya, ang baboy may kinakain. We can illustrate na ang baboy na ito ay ang mga Gentiles. At dahil sa jealousy ng anak sa Gentiles, bumalik siya sa ama. Sa realization niya, bumalik siya sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at pagtalikod at pagiging self-centered. Ganun tayo, di ba? Minsan o kadalasan, marami tayong nagagawang kasalanan. Inuuna natin yung self-desire. Inuuna natin yung self-glory, yung convenience. Namumuhay tayo sa sarili lang natin at hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming consequence na nangyayari. Maraming mga effect ng sin na nararanasan natin. At katulad ng anak, marirealize natin na na-open pala natin ang Diyos. Na nag-grieve natin siya. Na dininay pala natin siya. Nilabag pala natin ang kalooban niya. And again, kung tunay talaga tayong nakatanggap ng grasya ng Diyos, katulad ng anak ng hari, pagkatapos niyang magkasala, siya ay bumalik. Tayo din, pagkatapos natin magkasala, tayo ay babalik at babalik sa Diyos, sa pagsisisi. Nakita natin yung kwento ng prodigal son, yung pagbalik niya, nireject ba siya ng Diyos? Hindi. All day long, naghihinta ang Diyos sa kanya. Imbis na i-reject siya ng kanyang amang hari, ipinagdiwang pa siya. Nag-celebrate pa. Ganon din tayo pag bumabalik sa pagsisisi. Hindi tayo nire-reject ng Diyos. Tayo ay na-accept niya. May kapatawaran, may selebrasyon sa kalangitan. Habang nagkakasala tayo, ang mga kamay ng Diyos ay nakaabot pa rin sa atin para disiplinahin tayo. At hindi lang para disiplinahin, yakapin muli tayo dahil ang awa niya ay parating bago. Inaalaw niya ang pag-commit mo, pag-commit ko, pag-commit nating lahat para tayo ay magising at ma-remind sa grace na meron tayo. Makita natin, ay ba't ganito? Malfunction yung aking buhay. Hindi na glorifying sa Diyos. Kung tayo ay may grace ng Lord, marirealize natin yun. Inaalaw ng Diyos ang mga trials para makita natin kung sino talaga ang comfort natin. Yung solution ba sa trials na yon o ang Diyos? Inaalaw niya tayo na ma-reject ng mga bagay-bagay. Ma-reject sa trabaho, sa school, or sino man, para ma-appreciate natin ang acceptance natin as His adopted children. Inalaw niya ay mawalan tayo para makita natin ang riches natin. Masadlak tayo sa kahirapan. Inalaw niya tayong masalat sa mga bagay para makita natin na siya ang provider natin. Inalaw ng Diyos na masaktan tayo para maranasan natin na siya ang divine healer natin. Inalaw niya tayo na papagod para maalala natin na uminom sa Kanya. Inalaw niya tayo magutom para kumain tayo ng Kanyang salita. Inalaw niyang mag-dead end tayo sa ating mga desisyon
para ma-realize natin na mali pala ang direksyon natin. Inalaw niya tayong mag-isa para makita natin na siya ang refuge at siya lang ang kasama natin. Siya ang kasama natin. Inalaw niyang dumilim ang paligid natin para makita muli ang liwanag ng gospel sa pamamagitan ni Kristo. Inalaw niya na makagawa tayo ng sin. Hahayaan ka minsan to discipline us para magkaroon ng realization na mag-lead pala lalo sa ating pagsisisi. Inalaw niya tayo na makita natin ang imperfection at failure ng mundo. Para mag-long tayo lalo, mag-grown tayo doon sa glory na soon to be revealed. Na ang kingdom na kinabibilangan natin ay perfect. Hindi dito. We are sojourners lamang dito. Mga aliens lang tayo. Para hindi tayo mapirme, maging komportable sa mundo at maghangad ng mga bagay dito. Para muli, ma-redirect tayo sa spiritual things, sa spiritual realms. Diba? Parang sa book ng Bruce Reed, hinahayaan ng Diyos na i-empty tayo, i-empty ang thoughts natin para mas makita natin kung saan tayo dapat mag-rely. Tinatanggal niya yung pride natin. At itong pag-allow ng Diyos sa mga bagay-bagay na nararanasan natin sa buhay natin ay punong-puno ng pagsama ng kanyang pag-ibig. May dulot ng kabutihan. At habang dumadaan tayo sa pagsubok at struggle na ito dahil sa sin, nag-i-intercede sa atin si Jesucristo at nananalangin para sa atin ang banal na Espiritu. So nakita po ba natin sa buhay natin kung ano ang itsura pag tayo ay nakailalim sa grasya ng Diyos? Na the fact na bumabalik tayo sa pagsisisi, grasya yun. Dahil kung walang grasya ang Diyos sa atin, gagawin na lang natin ang mga gusto natin. Hahayaan na lang niya tayo na gawin ang mga bagay na ito. Kaya dapat habang naunawaan at iniibig natin ang grasya ng Diyos sa buhay natin, mas nauunawaan at iniibig din natin na kitilin ang kasalanan na nasa sa atin pa. Lumalago tayo sa pag-mortify ng kasalanan habang tayo ay lumalago sa grasya niya. Kung kasalanan ay kaya mag-corrupt ng lahat ng channels ng buong pagkatao, ang grasya ng Diyos naman ay kayang luminis at baguhin ang mga naapektuhan nito. At sana, mas ma-appreciate natin ang grasya ng Diyos na patuloy na humahawak sa atin ngayon. Pine-preserve tayo ngayon. Kaya tayo nandito dahil sa grasya niya lamang. Hindi kanya hinayaan magkasala. Pero ang ginawa niya, dinala kanya rito para sumamba, makinig ng kanyang salita. Patuloy natin makita na kailangan natin araw-araw ang kanyang grasya dahil sa ating paglakad kay Kristo. So anong challenge natin? Una, fill our minds with the gospel when we are alone. Fill our minds with the gospel when we are alone. Katulad ba tayo ni Elijah na madalas ma-discourage? Nakatatapos lang ng accomplishments, pag-overcome sa mga problema, kakagrant lang ng prayer natin, pero nung may trials na, may threat na naman, may threat na sa atin, threatened na naman tayo, natatakot na naman tayo katulad ni Elijah. Minsan pag may mga nangyayari sa work, sa trabaho, nadi-discourage tayo na magpatuloy. Gusto natin mag-compromise na lang sa pananampalataya. Gusto natin sumuko dahil overwhelmed na tayo sa dami ng mga workloads natin. Or minsan, gusto na natin mag-quit sa trabaho dahil sa hassle at pressure.
O kaya sa school, overwhelmed tayo sa daming mga re-reviewin, gagawin, ipapasa. Gusto mo na lang gumaya sa idea ng mga kaklase mo. O kaya kung left out ka sa family, sa loved ones, na parang ikaw na lang mag-isa, wala kang kasama. Minsan nakakaisip ka na at nagtatanong, ganito ba kabuti ang Diyos? Mahal pa ba ako ng Diyos? Magki-creep in ang disbelief at doubts sa iyong puso at sa iyong isipan. Kaya huwag natin kalimutan ng Diyos na siya ay promise-keeping God. Huwag natin kalimutan ang Ebanghelyo. Kailangan punuin natin ng punuin palagi araw-araw ang ating isipan. Dahil minsan, pag tayo ay nagkukulang sa mga ganito, pakiramdam natin wala na tayong kasama. Pero kung tayo ay filled with the gospel every day, na-appreciate natin na ang Diyos ay ang kasama natin. Iwan man tayo lahat, makaramdam man tayo ng discomfort, ang comfort natin ay yung pagsama pa rin sa atin ng Panginoon. Number 2, immerse our hearts with the gospel when we feel the urge of pride. Katulad ba natin si Elijah muli na mag-isip na parang prideful tayo. Pag nag-evangelize tayo at walang naniniwala, minsan pinagtatawanan tayo pag nag-share tayo ng katotohanan, naisip natin, Lord, bakit naman ako naunawaan ko? Bakit sila hindi? Dali-dali lang naman unawaan nyo na. Ako lang ata yung remnant na dito sa bahay. Ako na lang yata yung elect dito sa school. Ako na lang yata yung people of God dito sa office. O kaya naman, prideful tayo dahil nakikita natin na ikaw lang ang faithful sa pagsunod sa Diyos at ang iba ay nagko-compromise. Lord, bakit ako na lang sumusunod sa iyo ng tama? Lord, bakit sila nagko-commit ng kasalanan? Ang dali lang naman ma-overcome yun Ang dali lang naman ma-resist yun Lord, bakit ako nakakapagpatuloy? Kahit mahirap. Pero sila, bakit sumusuko? Bakit wala na akong kasamang lumakad ng matuwid? Ako na lang. Minsan nagkakaroon ba tayo ng ganung isipan? Hindi dapat ganito ang ating pag-iisip. Dapat maunawaan natin na grasya lang ng Diyos kung bakit tayo tumugon, bakit tayo nananatili, bakit tayo nakakaunawa. Ito ay awa lang sa atin ng Diyos. Bigay lang sa atin ito. Hindi dahil mas marami kang mga dugo sa utak. Hindi. Bigay ito ng Diyos. Awa lang niya sa atin. Kaya pag kunyari nakakaramdam tayo ng, teka lang, parang prideful ito. Ito ay hindi dahil sa akin. Immerse natin ang puso natin sa Ebanghelyo. Dahil dadalhin ng Ebanghelyo sa kababaang loob, ipapaalala na dahil lang pinagkamatayan ka ni Kristo, kaya ka nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Siya lamang ay namatay. Pinagkamatayan niya kahit sino mang nandito na mananampalataya. Dahil sa kanyang ginawa sa krus, ikaw ay qualified at approved by your faith sa Ama. At nawa ito ay grasya ng Diyos na makita natin na panatiliin natin ang ating kalooban ay bababa, hindi mataas. Makita natin na ito ay dahil sa kanyang kabutihang kamay na ibinigay lamang. At kung wala kang pananampalataya pa, kung ikaw pa rin ay patuloy na umahawak sa alam mo
Natutunan mo sa iyong magulang, natutunan mo sa iyong mga kakilala na way ng kaligtasan. At kung yan ay hindi galing sa Biblia, galing sa gospel, yan ay bitawan mo na. Ipapahamak ka niyan, kapatid. Siguro ngayon, ikaw ay sagana pa, hindi mo pa feel na ikaw ay kailangan mo si Kristo at dapat kang maligtas. Pero dadating yung panahon na tatawagin ka ng Panginoon. Maunawaan mo ang Ebanghelyo. Pero kung magpapatuloy ka na magre-reject, isasarado ang iyong puso sa panawagan ng pagsisisi, darating din yung panahon na kahit saan ka man pumunta, ikaw ay haharap sa hukuman ng Diyos. Dadaling ka niya, huhukuman ka sa kanyang banal na hustisya kung ikaw ay na kay Kristo o wala. Dahil alam natin, ang kung sino lang ang na kay Kristo, siya lang ang may karapatan tawagin niyang anak. Siya lang ang may relasyon sa kanyang ama. Siya lang ang may buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay wala pa pananampalataya kay Kristo, maniwala ka na si Kristo ay namatay para sa kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan mo. Siya ay namatay sa lugar mo, na siya ang umako sa sumpa ng paglabag mo sa kautusan ng Diyos. Inako niya ang iyong kaparusa sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Maniwala ka sa kanya. Nawa paniwalaan mo na siya ang Diyos at tagapagligtas. Ang kanyang dugo ay sufficient para tanggapin at maging maayos sa mata ng Ama. Nawa hingin mo ang grasya niya, hingin mo ang awa niya. At hindi aksidente na ikaw o tayo ay nakaupo ngayon dito. Ito ay panawagan ng Diyos para sa iyo. Panawagan ng Diyos na katulad ni Pablo, hindi niya akalain na siya ay mag-serve, na magiging apostol siya ng kanyang pinepersecute at pinapatay ng mga Kristiyano. Katulad mo rin, katulad ko rin. Walang nag-akala na tayo ay sasamba sa Kanya. Pero dahil sa grasya niya, kaya niyang baliktarin ang kahit anong sitwasyon, buhay ng isang tao. Maraming salamat. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa mensahe mo. Nawa mas ma-appreciate namin ang Ebanghelyo na ito ay hindi namin natupad, hindi namin tinrabaho, Panginoon. Makita namin na ito ay ginawa ni Kristo sa krus at naibigay lamang sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat sa iyo dahil palagi niyo pong pinapaunawa sa amin at nire-remind na wala kaming ipagmamalaki sa iyo. Kami makasalanan. Ang deserve namin ay si impyerno. Ang deserve namin ay hayaan mo sa aming mga kagustuhan. Ang deserve namin ay masadlak sa kasalanan, Panginoon. Pero dahil sa awa mo, Lord, inabot mo kami ng iyong kamay. Nag-send ka sa amin ng mga preachers at may na-preach ang iyong salita. Hindi sa aming mga kakayahan na umintindi, pero sa iyong banal na spirito na nagbigay sa amin ng bagong puso, ng bagong spirito, para paunawaan namin, ma-enlighten kami sa pinipreach sa amin. Humingi kami ng awa sa iyo, Panginoon. Nawa ay ito ay magtumubo sa aming puso at magkaroon ng paglago sa aming pamumuhay. At kung sa mga walang mga pananampalataya ngayon, nawa itong mensahe na ito ay gamitin mo, Lord, na makilala nila si Kristo at makita nilang awa at habag at grasya mo, Panginoon, sa iyong kaligtasan.
Muli, binibigay namin sa inyong lahat, ang lahat ng aming mga narinig sa pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen. Bilang